There is a motion to cite Attorney Harry Roque in contempt, and this was duly seconded. Are there any objections? I move that we hold Harry Roque in detention for the period of until he submits the documents or until the Quad Committee is dissolved, Mr. Chair. Grabe naman ho itong mga aso ni Tambaluslos, ibang klase. Talagang gamit ho nila yung contempt power nila dyan sa House of Representatives, ah. Maya't maya dyan sa Quad Committee, meron yung kinokontempt, ah. Ibang klase talaga to. Siguro pagka nababalitaan itong si Bangag at itong si Tamba na meron na naman na contempt dyan sa Quad Committee na yan, pumapalakpak ang kanilang mga tainga. Kasi yung mga iniimbitahan dyan, yung mga kilalang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron na namang good news itong dalawang Tambaluslos. Itong si dating presidential spokes, muli hong ikonontempt ng Quad Committee na yan. Ang hirap po kasi dito sa committee na to, pagka hindi ho nila naririnig ang kanilang gustong sagot sa mga resource person, nag-aalburoto. Ito nga si Kong Johnny, ito si Congressman Johnny Pimentel, naiinip na. Yung ballpen, pinaglalaroan na. Sabi siguro kay Luis Toro, ano ba yan Luis Toro? Bilisan mo naman magtanong, ako naman. Paano ako mapapansin ni Tamba pagka hindi ako nagtanong? Imagine, nilalagay niya na sa ilong niya yung... Inip na naiinip na yung Pero bago natin panoorin, bisita ho muna tayo dyan sa House of Representatives. Marami ho kasi nagre-request sa ating mga kababayan dito sa PH Update. Mag-react daw tayo sa latest na kaganapan dyan sa House of Representatives. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Yan lang ho ang kaligayahan natin dito sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para makasali ho kayo, para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, ito ho mga punto de vista netong si dating presidential spokesperson Harry Roque dyan sa pagkakakontempt muli ng Quad Committee dyan sa House of Representatives, na kung saan kitang-kita at halatang-halata naman na yung ginagawa ng mga congressman na yan pambanat sa mga Duterte. Ito, oras nang hindi magustuhan ng Quadcom ang kanilang marinig sa resource person, contempt ang katapat, I no longer expect truth and fairness from a kangaroo court called Quadcom. Mas pinili ko nang huwag na akong humarap sa kangaroo court hearing ng Quadcom. Nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan sa kangaroo hearings na wala namang napatutunayan. Simple lang yan. Kung meron hong kaso, meron hong linabag itong si Spoksari, sampahan nyo. Ikaw, Luis Tro. Wala na problema. Sampahan nyo ng kaso yung si dating presidential spokesperson Harry Roque. Pero ang ginagawa ho kasi nila, trial by publicity. Diyan ho magaling yung mga aso at tuta nitong si Tambaluslos. Ang tawag, alam nyo, taong bayan, ano hong tawag ngayon dyan sa House of Representatives? House of Crocodile. Yung katiting na respeto na natitira, na nailagay dyan sa mga honorable na crocodile na yan noong panahon ni Tatay Digong, na wala ho lahat ang respeto ng sambayanan dyan sa mga tao na yan. Tignan nyo naman ho ang pinagagawa. Etong matindi dito, ito. Mamaya na yung kay Sir J. Ito. Asan ba yun? Ito ho. Sa administrasyon ho nitong si Marcos Jr., ang pinag-usapan, ito totoo sa mga nasa Quad Committee, ito. Yung mga nasa Quad Committee, sa administrasyon nitong si Marcos Jr., ang pinag-usapan lang Duterte. Walang progreso, okay? Walang progreso, tama nga naman itong si ROTC-PH dito. Walang progreso. Ang pinag-usapan lang, umikot lang ang administrasyon nitong si Marcos Jr. dito lang ho. Duterte, West Philippine Sea, Kibuloy, Bangag issue ni Marcos, magparty sa Malacanang at ayuda. Real talk. Ngayon may bago ho tayo, Alice Goo. Real talk ho. Diyan lang sa mga issue na yan, umikot ang administrasyon ni Bangag. Nakarinig ho ba kayo ng inaugurasyon ng isang napakagandang establishmento para mapaigi ang kabuhayan ng sambayan ng Pilipino? Yun nga ang pinangakong 6 million na pabahay, wala ho. Di ba? Hindi nyo ba napapansin? Habang lahat ng tao ine-entertain dito sa mga issue na to, ang pinagkakaabala naman ho ng mga crocodile dyan sa House of Representatives kung paano ipanalo yung kanilang amo sa 2028 presidential election. Kasi alam nyo ho mga kababayan, kaya nakikipagbalagbagan yung mga congressman na yan. Alam ho nila kung ano yung pinasok nila na yan. Real talk Alam ho ng mga congressman na yan na no more turning back, ika nga. Wala nang balikan, sagaran na yan, ika nga. Wala na.
Imagine pagka naging presidente si VP Sara, lahat ho ng maiingay na yan dyan sa House of Representatives, may kalalagyan yan. Sigurado ho tayo dyan. May kalalagyan ho yung mga yan. Kaya kumbaga, wala na, sabayan na to, ika nga. Kaya kung pakinggan ho natin yung mga tanong nitong mga congressman na to, talaga hong yung banat ho nila direkta na sa mga Duterte. Kahit yung hearing na yan dyan sa House of Representatives, panoorin ho natin yung official statement nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque kaugnay dyan sa pagkakakontempt niya na yan dyan sa House of Representatives. Ayun, yun na ho pala ang kanyang official statement. Ito na ho pala nga nakapost dito sa sa News 5. Ito, meron ho tayong nakitang post dito kay Sir Jason San. Ako po, ano na naman ba ho ito? Yari na naman. Ha? Pumutok ang ugat. Ano ho kayang ugat ang pumutok? Ang gaba, dili, magsaba. Naku po, yan ang nga ba sinasabi natin? Ha? Antabay lang ho tayo kung ano yung mga ano dito sa pumutok ang ugat. Baka ano? Ugat? Baka ugat sa binti. Varicose vein. Varicose vein. Ito na mga kababayan, panoorin nun natin itong mga latest na kaganapan sa social media. Talagang PH update to. Ito, ramdam na ho ng pamilya Marcos na wala na sir, wala na ho. Yung popularidad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ho nyo yun matitikman sa administrasyon nyo. Dito mga kababayan, hindi nyo ho matatanga ang sambayan ng Pilipino, okay? Di nyo ho maloloko ang sambayan ng Pilipino. Tingnan nyo naman, wala akong pumapansin dyan sa mama. Hindi ho siya pinagkakaguluan or what. Tingnan nyo. Mga kababayan, tingnan nyo naman. Wala na. Asa na? Asa na yung unity team na bulto ng tao? Di ba malalakas ang mga Marcos? Di sana pag alis ni BP Sara dyan sa gabinete, pinagkakaguluhan pa rin itong si Bangag. Asa na yung mga taong nagkakagulo dito sa mama na to? Nasaan na? Ngayon siguro naiintindihan nyo na ho, ang daming bakanting silyaw. Ngayon siguro naiintindihan nyo na ho kung sino ang tunay na humahakot ng tao noong panahon ng kampanya. Gets nyo na kung sino ang pinupuntahan ng sambayan ng Pilipino. Pero kung si Vice President Sara Duterte nandyan, malamang sa malamang, jump pack yan, puno sigurado yan. Pero pupuntahan nila Bangag? Naku, hindi pwede yan. Hindi nyo maloloko sambayan ng Pilipino. Wala na ho. Wala na. Ano, sinong kinakawayan mo? Hangin? Loko-loko ka talaga. Baka iba yung pakiramdam niya dyan sa oras niya. Baka marami siyang nakikitang tao dyan. Kaso yung camera, hindi ho magsisinungaling yan. Kung ano lang ang nakuhanan ng camera, yun lang yun. Wala na. Walang labis, walang kulang. Di ba, Boss Johnny Pimentel? Di ba kung Johnny? Si Johnny Boy. Idol ho natin yan si Johnny Boy. Mamaya papakinggan ho natin ang mga tanong niya dito kay... dito sa isa sa mga naging opisyal noon nung panahon ni Tatay Digong, no? Mamaya pakinggan natin. Tuloy natin. Hindi ka pinapansin, busy. Wag ka masyado kasi ito naman kasing si Sandro masyadong mapapil. Butiki pa lang ang tingin sa'yo ng ama mo. Wag ka munang umastang parang dinosaur. Wala, dumi ka pa lang sa balikat ng ama mo. Wag mo nang mag-angas-angas, bata, ha? Ini-introduce mo yung ama mo, nangunguna ka sa... Wag ganon, bata. Wala na. Pati mga pulis, di na nga nakaharap kay Marcos Jr. Binabantayan na lang, baka bigla merong mag-abot ng pulburon sa kanya. Masarap po yun, di ba? Siyempre, baka hindi malinis yung pulburon kasi pulburon ni Marcos dapat malinis. Grabe, Sakit. Wala na. Yung iba planted pa, anak man to ko. Wala na. Madam, wala na ho. Sinira nyo ho ang... Ito lang ang masasabi ko kay Madam First Lady. Madam First Lady, sinira nyo ho yung pagkakataon. Sinira nyo ho yung pagkakataon na ibinigay sa apelidong Marcos. Ang Araneta, sino ba may gusto sa Araneta? Wala may gusto sa Araneta. Subukan mong tumakbo ng senador, sigurado, daing mo pang dumiretso sa Inodoro. Para dito kay Lisa Araneta Marcos. Imagine, sumira sa apelidong Marcos, hindi naman ho Marcos, kasalanan din naman ho nila, di ba? Wala tayong magagawa doon. Anong nanira?
Romualdez at Araneta, yun na sumira sa apelidong Marcos. Kung anong nangyari nung panahon ng kanyang ama, yun din ho ang nangyayari dito sa panahon ni Marcos Jr. Ayun na nga, dumako na ho tayo dyan sa pagkakasite in contempt nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque dyan sa House of Representatives. Tingnan ho natin kung paano mag-perform ang mga aso nitong si Tambaluslos dyan sa House. Ito na ho mga kababayan. Dito lang si Sir J. Recta, go! We are in the right as far as our request for him to submit this document and his continued refusal to submit these documents. Alam ko kaya ayaw i-submit ni Spokes Harry kasi merong ano yan kumbaga masyado ng personal. Pati yung mga nasa loob ng pamilya niya, yung mga kapatid niya, kamag-anak niya, involved doon sa papel na yon. Kasi yung mga kaukulang dokumento para doon sa tanong nitong si Luis Tro, nasagot na ho ni Spokes Harry. Ngayon, humihingi pa ho ng mga dokumento na para sa atin, hindi na ho relevant yan para dyan sa babalang kasi nilang batas yung ang tawag dito, hearing in aid of legislation. Di ba? Wala na ho. Hindi na relevant yung hinihingi nila kay Spock. Para sa atin, kung para sa kanila, wala tayong magagawa kung relevant pa rin. Sa kanya pa rin. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the document subject of the subpoena de Susticom and of which he has manifested that he was going to submit to this committee, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite Attorney Harry. Ano lang babala lang dito sa mga congressman na to. Sana ho, pagka umikot na ang bola, nasa taas na yung mga binibira nyo. Kasi yung mga binibira nyo, hindi mahilig kumanti sa politika Yan nga ang problema no? Itong mga to, wala namang ginawa sa kanilang mga Duterte. Bira ho sila ng bira. Napasubo na ika nga, di ba? Hindi na ho sila makatras kasi wala na Kumbaga, tumulo ng dugo, ika nga. Kaya dire-diretso na to. Inaasahan natin sa susunod na 3 taon ng administrasyon ni Marcos Jr. Walang humpay na pagbira sa mga Duterte. Hanggat hindi nagiging presidente, kunya alimbawa, pagbigyan ho natin sila. Na-eliminate ho nila si Duterte. Ay itong si VP Sara sa mga potential na makalaban ni Tambaluslos sa 2028 presidential election. Sino ba ang susunod na makakalaban niya? Si Rapi Tulfo. Anong gagawin nila kay Tulfo? Babanatan din nila. Aspakan ho talaga mangyayari dito. Roque in contempt, and this was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is carried. Now, just for clarification, we are citing Attorney Harry Roque in violation of Section 11, D. Paragraph D. Paragraph D, Mr. Chair, for refusing to comply with the subpoena, the Susticom, and to submit the documents we requested of him, Mr. Chair. Now, Mr. Chair, in addition, Mr. Chair, I move that we hold Harry Roque in detention for the period of until he submits a document. Kapal na mukha nitong congressman na to. Ano bang nagawa nito sa bayan? Ba't ganito makaas itong congressman na to? Sino ba itong congressman na to? Kapal ng mukha mo sir. Ano ba nagawa mo sa Pilipinas? Yun ang hirap dito sa... Kaya kung tayo tatanungin, dapat ho talaga abolish na tong congress na to. Magtayo tayo ng isang mas maayos na congress na kung saan hindi ho sila pwedeng i-weaponize ng administrasyon. Kasi na-weaponize ho talaga itong mga congressman na to. Siyempre, sayang nga naman ang budget sa 2025 budget election fund, di ba? Kaya talagang bibira ang mga yan. Documents or until the Quad Committee is dissolved, Mr. Chair. There is a motion to detain Attorney Harry Roque as long as this committee conducts its hearing, Mr. Chair. and until we terminate. Kawawa Or si Spock until he dito. submits. Pero okay lang Or yan, Until he Spokes. submits the documents required Pero okay lang yan, Spokes. Marami kang kasama dito sa laban na to. No? Huwag kang panghinaan ng loob dahil nasa likod mo ang taong bayan, Spokes. of him. Yes, Mr. Chair. And this was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Yikes. Congressman Mr. Chair? Abante. Mr. Chair, Ito si Abante. in addition, Pakinggan muna ho natin itong si Abante. Balita ko, galit si Tatay Dix dito sa mama na to to what Congresswoman Luis Cruz said, ito pong si Harry Roque Oh. is actually a person with a two-faced attitude. This representation recognizes that we have a full plate
and that we need to hear the testimonies of resource persons who have been invited to our hearing today. But I feel compelled to raise a matter that I believe Kangaroo court kayo, kangaroo court daw kayo dyan. Hindi na niya kailangan dumalo kasi yung ginagawa niyo dyan, muro-muro na lang, kumbaga. Talagang may bahid na ng politika. Base yan dyan sa kusitong si Spoksari. Ang tawag ko niya dyan sa Quad Committee, kangaroo court. Dahil ginamit to, kitang-kita naman na bago pa mag-umpisa ang hearing, kayo na humusga doon. should be addressed by this honorable body. Okay? Isa sa mga iniimbita natin sa ating inquiry, si Attorney Harry Roque. Hindi lang po siya dating presidential spokesperson, he is also a former colleague of ours in the House of Representatives. At dahilan dito, we were very kind to him. In fact, our Kind? Kind? Ha? Kind daw sila doon sa lagay na yon, yung ginawa kay Spoksari. Merong explanation, di lang nakadalo. Doon sa pangalawang imbitasyon, ay di ko lang pang ilang imbitasyon, pero dumalo na ho siya prior doon sa mga pagdinig na yon. Di lang siya nakadalo ng isang beses, meron siyang explanation at nanghingi ng dispensa, pinakulong nyo pa rin. Kind! Kapal na mukha niya. Deputy Speaker even asked Ayos. him only to be detained for 1 day, of which he even questioned that, Mr. Chair. So in the course of our hearings, Attorney Roque was cited in contempt on August 22 for being untruthful about the circumstances surrounding his absence during our August 16 hearing. After being detained and after apologizing to the members of the House, Attorney Roque then went on Facebook and posted, and I quote, "In my view, the contempt ruling smacks of abuse of power and political harassment against an anti-Marcos Jr. critic like me," end of quote. Ay napaka-doble kara naman pala ni Attorney Harry Roque, Mr. Chair. I find it Meron pa bang doble kara doon sa unang banat nyo? Walang jurisdiction ng ICC dito. Maya-maya, nag-iimbestiga kayo na gusto nyo papasukin ng ICC. Anong tawag doon? Hindi doble kara yon. Pagka nung kayo ginawa nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, naku po, bilib na bilib. Hangang-hanga at palakpak na palakpak yung mga congressman na yan sa nagdang administrasyon. Ngayon, AJK daw. Ano pa? ICC daw. Ito, ang gagaling nyo. is disturbing because if I remember correctly, Attorney Roque was asked if he recognizes the power of the House to hold him in contempt. And he said yes. But the moment he was no longer in our presence, Mr. Chair, he went out and publicly questioned the contempt ruling and accused us of abusing this power. I believe that we cannot countenance such behavior, Mr. Chair. Ano ba naman ho itong si Spoksari? Wala siyang pwesto sa pamahalaan. Malapit lang talaga siya sa mga Duterte. So pagkalabas niya diyan sa House of Representatives, wala na siyang freedom of speech, wala na siyang karapatang magpahayag sa mga sinasabi niya. Kasi kung anong sinabi niya sa publiko, hindi naman diyan sa committee, yun ang binabalik niyo eh. Uhusay niyo talaga. Mabait pa tayo sa kanya. Wow, ang babait niyo, nakakaawa naman kayo. Punta na ho tayo dito kay Congressman Luis Tro. Rekta na ho ba tayo kay Congressman Luis Tro? Punta na ho tayo dito. Hindi, kay Congressman Johnny lang ho tayo. No, kay Congressman Johnny Pimentel ho tayo pumunta. Ruyen Nagarma, magandang umamba po, Ito malupit, Colonel. Congressman Johnny Pimentel. Originally, you're for Cagayan, hindi po ba? Yes, Your Honor. Saan po kayo nakatira ngayon? Davao City, Your Honor. So, kailan po kayo nag-settle doon sa Davao City? When I got married in 1998, Your Honor. So, in 1998, that would be right after your graduation sa PNPA. Ano ang nickname ninyo? Anong tawag ho sa inyo? Yin po, Your Honor. Yin. Okay, Yin. It was already asked earlier that you went to school at PNPA and then you graduated 1997, hindi po ba? Yes, Your Honor. At dito mo nakilala yung PDL na si Jimmy Fortaleza. Yes, Hindi Your po ba? Honor. Dito rin
din po nakilala yung husband mo, si Chief Inspector Roland Villela, hindi po ba? Yes, Your Honor. Dito rin nakilala niyo po si Colonel Hector Grijaldo. Yes, Your Honor. In short, ito po ang naging close mo na friends, including Jimmy Fortaleza, hindi po ba? Doon sa PNPA. Your Kasi Honor. binanggit po nyo kanina, bumisita kayo, kayong 5, dapat bibisita kayo ng July 2016 kay Jimmy Fortaleza, eventually 3 na lang po kayo. So in short, doon sa PNPA, nagkakaibigan talaga kayo. The fact na binisita po ninyo si Jimmy Fortaleza, hindi po ba? Magkakakilala, but not close. The term is, Okay. Mr. Chair. Now, when you graduated in 1997, you were made to choose on what regions or what region you'd like to be assigned. And pinili po ninyo Davao, hindi po ba? Region 11 was Region my 11. first option, Mr. Chair. Yeah, first option. Region 11, the headquarters of Region 11 is Police Regional Office is in Davao City. And I've seen that you have been in PNP service for the past or for 24 years, hindi po ba? Yes, Mr. Chair. Now, out of 24 years, would you say mga 70 to 80% na-assign po kayo sa Davao? Yes. Karamihan po, tinignan ko yung record ninyo, karamihan po ng assignment nyo sa Davao eh. Yes, You were Mr. briefly assigned Malamang, taga doon asawa niya. Doon yung mga kamag-anak ng asawa niya, doon siya naka-assign sa Davao. in 2004 to 2007 as CIDG officer. Then in 2019, napunta ho kayo ng Cebu City, hindi po ba? Yes, Mr. Anong Chair. year po yun nung napunta po kayo sa Cebu City? Anong year? 2019 nung na-assign po kayo? 2018 to 2019, Okay. Mr. Chair. Now, under the local government code, it is very clear that the local chief executive, in this case, whether the mayor or the governor, will have to choose from the PNP, dun sa listahan nila, 3 names na gagawin nilang chief of police o provincial director. But in this case, I understand that that was not followed because even at the objection of Mayor Tommy Osmeña, nilagay ka pa rin ni Devolve Sinas o Sinas ba yun, as chief of police. In short, hindi pinalo yung protocol, hindi po ba? I do not know, Your Honor. I just received the orders, so I just assumed the Because post of city in, director. according to Your Honor. Mr. Chair, according to newspaper reports, you were not in good terms with Mayor Tommy Osmeña. Kaya nag-object siya doon sa pagkalagay mo doon. Pero it doesn't matter whether it was divulged sinas or whether it was approved. But the fact remains that when you were assigned in Cebu City, you had a relationship that is not really, in short, very cooperative with Mayor Tommy Osmeña. Dahil maraming mga pinalabas na mga newspaper reports regarding your relationship. In fact, ito po, this was taken from one of the newspaper. Cebu City Police Chief, Rini Garma, Mayor Tommy Osmeña's hated, but Duterte's trusted. So alam po yun, doon talaga sa buong Cebu City, that Tommy Osmeña did not really like you as the chief of police. Bakit po hindi maganda ang relasyon ninyo ni Tommy Osmeña po? Mr. Chair, nung first 1 week ko pa lang na-assign as city director, I was OIC, marami na po ako nakitang hindi tamang nangyayari sa Cebu City Police Office. One example is yung pag-dispatch po ng SWAT team. Ginagawang patrol. Pinapapatrol sa gabi. And I have no control over SWAT team of Cebu City Police Office because it is the command center of the LGU that dispatches them anytime at their, kung gusto lang po nila. So dun po, nakita ko na there's something wrong. This is not correct.
So I made a memo or instruction from now on, this special weapons unit, kasi highly specialized po to eh, hindi dapat dinidispatch as patrollers. Or Mr. Chair, nagpapatrol. is that the only reason? I- Yung pag-dispatch ng SWAT, yung pinag-aawayan ninyo ni That's- Mayor Tommy Osmeña? Isa po yan sa pinakamalaki po. Sa tingin ko lang po, Mr. Chair. Hindi Kasi- kaya Yin or Colonel Garma ang pinakakalaking issue ninyo is because of the extrajudicial killings that happened when you were the Chief of Police of Cebu Naku po. City? Naku po. I don't... Could that be the reason why Mayor Tommy Osmeña does not like you? Because when you were assigned in Cebu City, there were many extrajudicial killings that happened. See? Ngayon alam nyo na ho kung saan papunta yung mga pagtatanong na yan. Itong si Johnny Boy. Babasahin Kanina pa ho niya inaano yan. ko po, Mr. Chair. Ayon Baka maraming bangag sa sa Cebu. Di ko kaya maraming bangag sa Cebu, kaya maraming nagurgur. Diba? Kasi kung ikaw ay involved sa ipinagbabawal na gamot, kung ayaw mong magurgur, umalis ka dyan. Ganun lang naman ho yun. Yung signal na binibigay ng administrasyon ni Tatay Dick sa mga panahon na yun, very clear. Kung ayaw mong magurgur, alis ka dyan. Ayaw nila umalis, nagurgur. Kasalanan pa ba ng Estado yon? Kanino ho kayo papanig? Doon sa mga taong pinoprotektahan yung ating mga kabataan na lumayo sa illegal na droga? O ngayon ho inahabol yung taong gusto magprotekta sa ating mga kabataan? Yun din po kay dating Cebu City Mayor Osmeña. This is according to newspaper reports. Na naging out of control daw po ang extrajudicial killings noong si Colonel Rina Garma na po ang umupo bilang director ng Cebu City Police Office. In fact, Pwede ba nating isipin na itong si Garma nagtatrabaho lang kaya maraming nagurgur? Noong hindi si Garma ang nagtatrabaho bilang pulis diyan sa Cebu, walang nagugurgur kasi baka merong patong yung mga pulis na pinalitan ni Garma diyan sa Cebu. Malamang sa malamang. Kaya ako, magpapasalamat pa ako, Madam Garma, maraming salamat sa paggurgur sa mga drogista. Mayor Tommy Osmeña condemned the extrajudicial killings. Okay. At saka, he's Ang issue kasi dito, dyan sa EJK na yan, basta EJK kasi kay Tatay Digong Yun ang gusto nilang palabasin Basta EJK, basta nasawi nung panahon ni Tatay Digong, EJK, kasalanan ni Digong. Hindi ko nila kino-consider yung naglilinis ng hanay itong mga drogista na to na yung posibleng mag-chuchu sa kanila sa mga pulis. Ini-eliminate nila. Nineutralize nila. Di yun lang kino-consider yun. Basta yung tulak na tumba, kahit hindi mga pulis nagtumba, si Digong pa rin may kasalanan. Diba? Ganun ho katindi itong mga congressman na to. Ngayon, yung iniimbestigahan ho nila dito, yung karapatan noong mga nagurgor na tulak na sumisira sa buhay ng ating mga kabataan. Palakpakan ho natin ang ating mga maugusay na crocodile dyan sa House of Representatives. Yun Ano ba yung iniimbestigahan dyan? AJK. Sino ba mga nasawi sa AJK? Mga durugista. Mga tulak. Kung ayaw mong magurgur, di umalis ka. Ganun lang naman yun. Imbis na gamitin nyo yung platform nyo na para ilayo sa mga illegal na droga ang ating mga kabataan, ngayon lumalakas ang loob nitong mga drogista, tulak na to, kaya 140 pesos na lang ho ngayon ang ipinagbabawal na droga Malakas na loob kasi EJK, hindi pwede mag-EJK ngayon. Iniimbestigahan yan dyan sa House of Representatives, di ba? Ganun nakaprogram sa utak ng mga tulak at drogista, mga drug lord. Bumabaha ho ng illegal na droga sa kalsada. 140 pesos kada gamit, kada gramo. Ganun ho katindi nga yung mga panahon na to. So always mga kababayan, di na ho tatapusin ang mga punto de vista nitong si Johnny Boy. Yan sa pagdinig na yan sa House of Representatives. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.